Mga kapatid, doble ingat kahit walang bagyo, tuloy-tuloy pa rin kasi ang mga pag-ulang dala ng habagat. At para sa update sa lagay ng panahon, makakausap natin si Pagasa Weather Specialist, Charmaine Varilla. Magandang tanghali sa iyo, Charmaine. Yes po, Ma'am Cheryl. Magandang tanghali din po sa inyo, maging sa ating mga tagapakinig. Unahin muna natin itong sa habagat. Anong lugar sa bansa ang apektado nito at hanggang kailan iiral ang enhanced southwest monsoon? Yes po, sa kasalukuyan, ang buong Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ang naaapektuhan ng habagat. So yung mga areas po dito na makararanas ngayong araw ng pinakamalalakas na mga pag-ulan ay nandito sa may Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na kung saan aabot po yan ng 100 to 200 millimeters. Yung ganitong dami po ng mga pag-ulan, inaulit po natin, maaaring magdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. At 50 to 100 millimeters naman po ng mga pag-ulan na aasahan sa buong Ilocos Region, Abra, maging dito sa may malaking bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas at including Metro Manila at Oriental Mindoro. Bukas po, ina-expect natin na mas kukonti na nga itong mga areas na yan, more on nandito na lang sa western section ng Central at Southern Luzon. Tayo dito sa Metro Manila, medyo parang gumanda-ganda na yung panahon. Sumisilip na ang haring araw. Yes po. Sa kasalukuyan po, nag-downgrade na po tayo from orange heavy rainfall warning into yellow heavy rainfall warning as of 11 a.m. kanina. So, kapag magtuloy-tuloy pa po yung ganitong panahon po natin, ay ina-expect na po natin yung patuloy na pag-downgrade ng ating mga weather advisory. Though by tomorrow, doon pa na lang natin nakikita yung medyo pagkonti na ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila at magtatagal po yan up until Wednesday, Thursday. Kasi sa mga susunod po na araw ay muling lalakas po yung ating habagat at maaring umabot uli dito sa may bahagi ng Northern Luzon, particularly dito sa may Ilocos Region. Okay. Charmaine, over the weekend, grabe talaga yung buhos ng ulan, lalo na sa atin dito sa Metro Manila, talagang halos mag-zero visibility. Ang tanong ng marami rin, bakit ganoon kalakas at tuloy-tuloy yung buhos ng ulan kahit habagat lang, wala namang bagyo? Yes po, yung mga ganyan po na habagat na sobrang lakas at patuloy yung mga pag-ulan, tinatawag po natin yan na enhanced habagat. Nagkakaroon po ng enhancement o paglakas ng habagat dahil po sa presence ng bagyo. Kung natatandaan niyo po nitong mga nakaraan, minonitor din natin yung si Tropical Cyclone Dolphin. Simula nung last week up until within this day ay nag-enhance po siya ng habagat kahit nandito na siya sa kalupaan ng silang bahagi ng China. At ina-expect po natin na magpapatuloy po yan hanggang next 2 to 3 days. Okay. Bukod sa habagat, binabantayan din ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ano ang update dito? Si Peilu ba? Peilu? Yes po, tama po kayo. Ito pong si Tropical Storm Peilu, huling namataan sa layong 2,765 kilometer east ng extreme northern Luzon. Sa kasalukuyan, kumikilos po yan pasilangan ng may kabilisan sa bilis na 35 kilometers per hour. So papalayo po ito sa ating PAR, kaya nananatili na mababa yung tsansa na pumasok ng PAR at makaapekto sa limang bahagi ng bansa. Ngunit once po na humina at tuluyan ng malusaw itong si Bagyong Dolphin, ay ito naman po yung hihila ng habagat dito sa may bahagi ng Ilocos Region as well as sa malaking bahagi uli ng Central Luzon. So ito ba yung dahilan kung bakit sabi mo nga ay magpapatuloy pa rin yung ganitong panahon the next 2 to 3 days? Yes po. Sa kasalukuyan, parang naghahati po sila ng parang effect dito sa habagat. No? Pero after po ng Wednesday, Thursday, yung papalakas na po yung habagat natin by weekend. More on si Peilu na po yung magdadrive nun. So it's gonna be a rainy week again? Yes po, tama po kayo. Although sabihin na po natin na improved weather na po tayo, magiging matataas pa rin yung mga chances ng mga rain, especially nga sa malaking bahagi ng Luzon. Siguro, klaruhin natin, Charmaine, kasi baka magpakampante na yung marami sa atin na, ay, tapos na yung grabeng pag-ulan over the weekend. Again, anong mga lugar, probinsya ang kailangang hindi magpakampante pagdating sa dami ng ulan na mararanasan this week?
Yes po. So, yung magiging areas po na hindi po dapat magpakampante kahit na i-lift na po natin yung ating weather advisory at yung mga ating mga heavy rainfall warning ay yung malaking bahagi po ng Central Luzon. Dito sa may western section ng Southern Luzon, particularly yung mga Mindoro provinces, Palawan. And kasama din po dyan yung buong northern, dito sa may western section ng Northern Luzon. So, yan po yung mga areas sa may Ilocos region, parts ng Cordillera na kung saan nakaranas din po ng mga pagbaha and landslide. So, meron pa rin po tayong mga chances ng mga pag-ulan dyan, though medyo papahina na siya for this coming Wednesday, Thursday. Alright. May iba pa ba tayong sama ng panahon na binabantayan or nakikitang posibleng mabuo this week? Sa kasalukuyan po ay wala naman, no? Pero base sa ating tropical cyclone threat potential, may isang posibleng mamuon na low pressure area. At sa ngayon, mababa yung tsansa nito na maging bagyo at maaaring dumaan sa hilagang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility. So ito po yung imo-monitor natin kung magkakatotoo po siya at manonotice natin sa ating mga monitoring satellite. Nakadagdag ba yung ulan o nadagdagan yung level ng tubig sa Angat Dam? Yes po, medyo mataas-taas po yung itinaas ng ating Angat Dam. Parang umabot po siya ng mga 8 millimeters. So medyo may nakita naman po tayong improvement ng situation. And not only sa may Angat Dam, no, parang halos lahat ng dam dito sa Luzon ay nakitaan po ng pagtaas ng level ng tubig. Maraming salamat for the update. Pag-asa Weather Specialist, Charmaine Barilla.